Hallelujah.
Praise God. Good evening, people of God. Good evening, everyone. And welcome to Phil and Said Fellowship Church. Phil and Said Fellowship Church. We're so happy na makasama po kayo ngayong pong gabi pong ito, in person or online. So tonight po, I would like to invite everyone to stand. Tumayo po tayong lahat. So as we celebrate the goodness of God in our lives, mga kapatid, let's greet one another. Kamayan po natin at sabihin po natin sa bawat isa, I'm happy to be here with you. O kaya, masaya ako na naandito ka. Masaya ako na kasama kita sa gabi pong ito. Come on! Hallelujah! Praise God! Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Sige po, magkamayan po tayo. And say, I'm happy to be here with you. Masaya ako na kasama kita sa gabing ito. Praise God! Hallelujah! So for those who are online, ay binabati po namin kayo, and we also encourage you to comment or type your greetings sa ating pong comment section. Okay? Pwede rin nyo po itong i-share ang ating pong Facebook Live sa inyo pong mga social media platform. Okay? So please do so. And I know, mga kapatid, na excited na po tayo sa pagpupuri po sa ating pong Panginoon ngayong pong gabi pong ito. So this evening po, mga kapatid, we get to celebrate Jesus, and we also get to celebrate all that He has done for us. Praise the Lord. Kaya ini-encourage ko po ang lahat ngayong pong gabi pong ito to be expectant po sa gagawin po ng ating pong Panginoon sa gabi pong ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Praise God. Heavenly Father, Lord God, as we come into your presence, Lord, we come before you seeking your wisdom and guidance. As we enter into this time of worship, we ask, Lord God, that you lead us your truth. Open our hearts to receive your word and guide us, Lord God, by your Spirit. Thank you, God, for your blood na naglinis po sa lahat po ng aming po mga kasalanan, Panginoon. And because of that, Lord God, ay maaari po kaming makalapit sa inyo po ng may kapatapatan at buong puso, Panginoon. And as we worship you, Lord God, we lift up to you, Lord God, ang mga kapatid po namin na may mga karamdaman po sa panahon po na ngayon. Especially po ang Encela family, Lord God. Bless them, Lord. We ask for your healing touch, Lord God. Heal their bodies, mind, and make them whole, Panginoon. Salamat po sa gabi pong ito. Sa mga dumadaan po sa mga pagsubok ng mga buhay po nila, Panginoon. Please, Lord God, comfort and guide them, Lord God, sa mga pinagdadaanan po nila. Thank you, Holy Spirit. Manifest and move in our hearts and in our midst, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Amen. Come on, let's give the Lord a clap offering. At sabay-sabay po natin papurihan ang ating Panginoon sa gabi po ito. Hallelujah. Amen. Yes. Oh, I'm happy to be here. I'm happy to sing. Who's ready to sing? Are you ready to praise God tonight? Yes. Oh, I'm flawed. Yeah, but that's all right. Because my Redeemer lives. I want you to sing with me how our Redeemer lives tonight. We know the song. Okay. Sing. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh, we'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, my love has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Woo! Amen.
Let's sing. I know He rescued my soul again. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. And He's taken away your shame. My shame He's taken away. My pain. My pain is good in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Sing, my Redeemer lives again. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. And He lifts our burden. You lift my burdens. I'll rise with you. I'm dancing on this mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer, my Redeemer lives. Clap your hands. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Sing it again, one more. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Let's give a round of applause for God tonight. Hallelujah. Hallelujah. Oh, for those that don't know me, I'm Caleb. Yeah. Hello, everyone. Okay. Yeah, this song, we sang it once before. It's just about our daily walk with God each day as we go through it. It's Him. It's us breathing Him in. It's us living our lives through Him. Go walk in love. It's pretty simple. So I invite you to sing along with me if you can pick it up, okay? Let's sing together. When I wake up in the morning. Praise. Let's sing. When I wake up in the morning, gonna walk in love. When the evening sun is falling, gonna walk in love. Through the troubles of my day, gonna walk in love. But whatever comes my way, gonna walk in love. Brother, sister. Brother, sister, let us walk in love. Oh, gonna walk in love. Singing hallelujah, we shall overcome. Oh, gonna walk in love. Let's sing that again. We'll go from the top again. As we wake up in the morning, we're gonna walk in love. We're gonna share love to our brothers and sisters next to us here. Okay, let's sing again. When I wake up in the morning, gonna walk in love. When the evening sun is falling, gonna walk in love. When the things of day, gonna walk in love. Or whatever comes my way, gonna walk in love. Sing, brother. Brother, sister, let us walk in love. Oh,
When my brother turns his back, gonna walk in love. When my enemy attacks, gonna walk in love. When I feel I don't belong, gonna walk in love. With no strength to carry on, gonna walk in love. Say, brother, brother, sister, let us walk in love. Oh, gonna walk in love. Singing hallelujah, we shall overcome. Oh, gonna walk in love. Oh, gonna walk in. Sing, we shall come together now. We shall come together. We shall live as one. Oh, gonna walk in love. Even in our suffering, we shall rise up. Oh, gonna walk in love. Oh, gonna walk in love. Say, amen. Amen, amen. Yes, Lord. Yes, Lord, we strive each day to love like you loved. To love our brothers and sisters, even if they might not love us. Oh Lord, we pray that you'll continue to give us that courage to love one another, like how you loved us. Yes, Lord. Church, I invite you to sing this next song for us. It celebrates how he loves us. Yes, Lord. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, now I realize just how beautiful you are and how great you are. And oh, how he loves us. Oh, how he loves us. How he loves us. Oh, let's sing again. He is jealous for me. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Lift your hand. Yes, he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves. Raise your voice. Oh,
his portion, and he is our prize. Drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside my chest. And I don't have time to maintain these regrets when I think about the way how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he Yes, he loves us. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Thank you, Lord God, for us. Yes, Lord, we strive to live through you, Lord God. Lord, we proclaim that you are our everything, that you are our fuel, you are our portion, Lord God. You are the air that we breathe. Yes, Lord God. Church, I invite you again, if you're comfortable, I want you to raise your voice. Forget what you sound like. Forget what the person next to you thinks. Join us in praise. This is the air I breathe. This is the air. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. We'll sing, this is the air I breathe again. This is the air I breathe. This is the air I breathe.
is the air I breathe. Your holy presence is living in me. Oh, this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Sing again. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Yes, Lord God. Lord, you guide us. Lord, I struggle to get the words out of my mouth. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But I know you hear us. Yes, Lord. Yes, thank you, God. We lift up all these things to you, Lord God. In Jesus' name. Let's continue to worship our God. Praise God for the message of this song. Ito po ay nagpapakita na ang Diyos po ay buhay sa puso po natin. Can we sing once again as we worship our God in spirit and in truth? Come on. Hallelujah. And sing it, say it to Jesus. I'm desperate for Yes, you. Lord God, we are desperate for you, Lord. And Sing it with all your heart. I'm lost without you. Yes, Lord God. And I'm desperate for you. I'm lost without you. Thank you, Father. As we come once again, Lord God, Without you. thank you, Lord,
Because you are our breath, Lord God. Ikaw ang aming hininga, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, na patuloy po namin, Panginoong, pinagtitiwalaan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. In all aspect of our lives, Lord God, thank you, God, for your goodness, Lord. Thank you, God, for your faithfulness, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, because we are strong, Lord God, because of your strength, Lord God. We are blessed and favored, Panginoon. And also, Lord God, thank you, God, for the prosperous life, Lord God, na meron po kami, Panginoon, na nagmumula sa iyo. And thank you, God, for your word na aming pong tatanggapin po sa gabi pong ito, Panginoon. Nawa ito ay pumasok sa aming mga puso at sa aming pong mga isipan, Panginoon. Thank you, God. You are ready to be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Amen din, amen. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Handa po natin ang ating pong mga puso at ang ating pong mga sarili po sa pakikinig po ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. Praise God. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Alex, at sa ating pong praise and worship team. Magandang gabi, everyone. Hello? Yes, very nice. No? So, it's a good thing, mga kapatid, na muli ay makasama sa pananambahan and bringing back here in New Zealand para sa yung pong ating naging retreat kahapon is a blessing and yung pong mga ginawa ni Lord sa buhay natin. At hanggang sa ngayon, we feel and empowered dahil napakaganda nung kanta, no? I am lost without you. Amen ba yon? Without Jesus, no? Talagang dahil sa Kanya tayo ay nai-empowered. So, gusto ko pong basahin sa inyo yung ating pong text sa gabing ito. Ito po ay mahalaga na ating ding tingnan at basahin sa any translation, but ang akin po ay NIV. So, ang sabi po dito sa Matthew 28:18-20, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Praise God, no? So, imagine po natin, mga kapatid, na siguro kung nanonood kayo doon sa Netflix o sa movie, yung Kingdom at saka yung Last Kingdom, kung napanood niyo yun. So there is, o kaya naman doon sa Bible, mayroon tinatawag na Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. So it's a vast kingdom who calls one of his servants and says, I am sending you to represent me in the distant province. So, pinadala ng hari yung kanyang emissary o kayang isang tao para magbigay ng mga o decree o magbigay ng mga message sa mga provinces, sa mga kingdoms. And nung pinadala niya yun, may kasama siyang singsing. Sa singsing, kung makikita niyo mga kapatid, ayaw ko napanood nyo doon sa mga kingdoms, no? Nandun yung kanyang seal. Yung seal na yun yung authority. Kapag tinatakan ng hari yung mga papeles o any decrees, no, lahat yun ay batas na at hindi pwedeng pawiin o walang sino man pwedeng mag-ignore ng batas na yon. So, sumunod yung tao na yon and he go in the name ng hari and carry out the command.
Tapos tinuro niya sa mga tao ang ways and help them to live as a true citizens of the kingdom. So yung servant na to na pinadala, no, sa tingin niya, he may not be important to himself, but dahil sa authority na binigay ng hari, lahat ay nakikinig sa kanya. So ang ginawa niya, he travels, nagturo siya, and build relationships sa mga tao, and he trains in the ways of the kingdom. But take note mga kapatid, he is not acting in his own power. He is empowered by the king. So pinapakinggan siya dahil hindi siya yung hari, but siya yung servant, na yung authority na binigay sa kanya ng hari ay nakikinig sila. And his job isn't just to make people believe in the king. Ang trabaho niya, ang bilang emissary o bilang servant is to help them to live as a true citizens of the kingdom. So yun po yung ating tema for the whole month, yung pong discipleship. No? Pinakita rito sa ating pong pinag-aaralan, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, all authority in heaven and on earth has been given to him. So, in the same way, mga kapatid, kung ating pong titingnan, yung pong word na ating pong topic ngayon is empowered. Sa salita po sa Greek word na makikita natin yung authority in heaven is about exousia. Ibig sabihin po nito is the right to rule or govern. And he empowered by the authority and commanded us, sabi po rito, make disciples. So ito po yung sinasabi doon sa 19 to 20. Ito po yung ating pag-aaralan. Empowered, so when we don't go in fear or weakness, kasi we have the backing of God. We go with heaven's backing. So the Lord given us the authority and ability to do something. Ito po ang kagandahan dito sa ating pong pinag-aaralan. Kasi pinagkaloob na. Ang ating Ama, pinapakita dito yung Trinity, no? Yung Father, Son, and the Holy Spirit. Bagamat itong Great Commission na tinatawag na to, nung sinabi ng ating Panginoong Kristo, siya ay umakyat na sa ibig sabihin na siya ay namatay nabuhay na magmuli mula sa mga patay, at ito yung sinasabi niya sa 12 disciples, 11 na lang sila doon. But na makikita natin dito mga kapatid, ito ay sinasabi niya rin sa atin. Ini-empower tayo ng Panginoon to go. We don't go in our own strength, but we go in the name of Jesus, His authority, and with His power. We are empowered by Christ's authority. So bago po natin tingnan yung mga tatlong puntos dito, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, we are nothing without you. Lord, we are lost, Lord, but kami, natagpuan namin ikaw, Panginoon. Natagpuan mo muna kami. At dahil dito, Panginoon, we are empowered to say with power and love and authority ang mga salitang ito, dahil lahat po ito ay nagmula sa iyo. Ikaw ang author ng life, ng salvation. And thank you, Lord, sa pribileyo na binibigay mo sa amin to show sa mga tao ang love. And you have given us also the authority to do the things according to your will, Lord. To heal every person, Panginoon. To touch the lives of many people, O Lord. And to bring hope in your name, Jesus. At nandito, Panginoon, kami para pag-aralan namin yung empowerment na to na ibinigay mo na sa yung mga alagad 2,000 years ago. And many disciples, Lord, they owned it. They took ownership, Panginoon, ito pong salitang ito. Dahil doon, Panginoon, marami mga tao ang gumaling at naniwala sa pangalan mo. Panginoon, we are your servant, O Lord Jesus. Dala-dala namin yung seal, yung authority nito, Panginoon, yung exousia. Lord, all authority, sinabi mo, Panginoon, has been given to you in the name of Jesus. And that authority, Lord, we claim it, we own it, Lord. Dahil sa iyo, Panginoon, magagawa namin ang mga bagay na hindi na pa namin nagagawa dahil your Spirit is with us, O Lord. And thank you sa gabing ito, dahil patuloy na sa pangangusap at pag-aaral namin ito, ay kasama ka namin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat ng maraming-marami. And i-bless mo, Panginoon, ang gawain ito, maging nakikinig dito, Panginoon. They will also be blessed in your name, in the mighty name of Jesus. We pray, Amen.
Kahapon po mga kapatid, doon po sa ating retreat, sino ba mga nakasama rito sa retreat natin? Taas nga ba yung kamay? Oh, marami. So, dami pa pala yung hindi pa. Sayang, na-miss niyo yung retreat na yon. May susunod pa tayo doon. Tama ba, Pastor Alex? Yun, yan. Ano, Pas? Yun, may second batch, no? Talagang mabuti ang Panginoon. And isa doon sa napag-usapan natin kahapon, yung pong tinatawag na generational curses and sin. Doon sa next slide, mga kapatid, makikita natin. Ano ba yung sinasabi doon sa verse dito? Sabi po rito, the Lord, sa Exodus 34:6-7, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin, yet He does not leave the guilty unpunished. Ito po yung tingnan makikita nyo rito. Sinabi doon, He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. So ito may binabanggit niya doon sa mga Israelita. And namanan natin ang mga kasalanan. And we are not aware that ito palang mga nangyayari sa atin. So sasabihin natin, baka pa nagkasala pa si Eva at si Adan, no? Sinasabi natin, ito palang mga tigas ng ulo, katigasan ng ulo ng ating mga magulang, ito na pala yung consequences na nangyayari sa atin ngayon. Pero the good news is, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo ay nagparito, binigay niya yung kanyang buhay para tayo iligtas at para tayo i-redeem kasama doon sa curse from generation. Ang pinagkaloob niya sa atin ay hindi curses, kundi blessings from third to fourth generations. Amen ba yun? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. So ito pong napakabuti, no? Mga kapatid, I encourage you, no, na sa susunod natin na retreat, na feel natin muli, alam mo yun, ito ay spiritual retreat, nagkaroon tayo ng refreshing, nakita natin yung presence ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon, and nag-work siya sa ating church, and praise be to God. At sinasabi niya doon sa ating pong pinag-aaralan, dito sa Matthew 28:18, sa next slide, ay, all authority in heaven and on earth has been given to me. Mga kapatid, alam niyo yung sa Matthew 28:19-20, nagkaroon tayo ng church mandate o vision and mission natin yun. Sabi doon, helping people to find, obey, and follow Jesus. Yun din yun eh. Wala pong pinagkakaiba. So ginagawa natin yung mandate ng Philans and Fellowship Church na hanapin natin ang mga tao. Ipakilala natin sa kanila si Jesus at tulungan natin sila mag-obey and mag-follow. Alam niyo, several years ago, wala dito si Brother Herrick, no? Doon pa tayo sa Target. Doon tayo since, nakalimutan ko na ilang years na tayo doon, no? Medyo mahaba ng taon tayo doon eh. Kasi recently lang tayo lumipat dito, mag-2 years na. And dinala niya doon, someone, he was not the member of the church, who was in trouble, so meron siyang problema, meron siyang huge fine and potential na imprison siya due to drink driving, no? So dahil ito po yung ating, take note no mga kapatid, ito yung ating, ito yung church mandate natin, ito yung vision natin, at saka yung mission. Helping people to find, obey, and follow Jesus. So dinala siya sa atin, at tayo, gusto nating yung church mandate ay matulungan ng taong ito. So, tinulungan natin siya. We prayed for him and the guy was saved from the troubles, no? Ang salvation naman is by grace through faith in Jesus Christ. But yung save niya during sa kanyang crisis, sa kanyang kinakaharap, ay tinulungan natin siya, pinag-pray natin siya. And praise be to God, you are witnesses dito mga kapatid. Kilala niyo siya. Siya po ay hindi siya nagbayad ng fine at siya po ay kumbaga hindi siya naparusahan. Ito po yung blessing ng Panginoon. Makikita natin dito na bakit ba natin ito tutulungan? Dahil ito po ay nasa mandate ng ating Panginoon. Lahat ng dadalhin sa atin, member man ng church, tutulungan natin yan. Hello? Tama ba? Paano natin sila
alam mo, paano natin madadala, may offer sa kanila si Jesus Christ? Alam mo, friendship evangelism ang pinaka-the best. Tulungan muna natin sila sa kanilang needs, sa kanilang pangangailangan. At hayaan natin silang makalapit sa Panginoon. We need to help them. Kinakailangan, tangible po yung ginagawa natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, o sige, tutulungan kita. O maganda yung salitang yun, but magandang pinapakita natin. Merong true love. Nag-e-extend tayo, umaalis tayo doon sa comfort zone. Pinapakita natin sa kanila na sa atin si Kristo at gusto nating ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon. It doesn't matter kung sila'y maniwala kay Jesus o hindi. But the thing is, yung effort na ginagawa natin para sa taong yun. At baka sakali, siya ay lumapit sa Panginoon. Naintindihan ba natin mga kapatid? Hello? Are you with me? Amen. So dahil po dyan, tayo may magpapatuloy, tingnan natin yung tatlong bagay that paano tayo na-empower. No? I believe doon po sa mga umattend ng retreat kahapon, we are empowered. Diba? Amen ba yon? Sino po yung empowered dito? Amen. Praise God. Salamat sa inyo. Kasi pinakita sa atin ng Panginoon. Inalis na yung curse na to. The Lord is with us. Malaya na tayo. We have Jesus. We have freedom. Inalis na lahat yun. And praise be to God. So, unang bagay natin pong pag-aaralan, kung meron po kayo dyang yan, nakasulat po dyan. No? Sabi po rito, empowered to go. Therefore, tingnan niyo po yung naka-highlight dyan. No? Therefore, go and make disciples of all nations. Alam nyo, ang ating Panginoon sa Kristo, hindi naman tayo niya papadala kung hindi niya tayo i-equip. Ang Panginoon nag-i-equip sa atin. Ang gusto lang sa atin ng Panginoon, sumunod tayo. Ito po yung mandate niya. Alam niyo, sa pagsunod, hindi na natin isipin, Panginoon, wala po akong alam. Don't worry. Kasi ang Panginoon nag-prepare ng daan para sa atin. And maging dito sa Acts 18, tingnan po natin dito sa Acts 18, 9-11. One night, the Lord spoke to Paul in a vision. Sabi po sa kanya ng Panginoon, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you. Because I have many people in this city. Nag-aalala pala si Paul. Kasi may danger sa pagpunta niya doon eh. Kaya lang sinasabi niya, marami akong mga disciples, marami mga naniniwala sa akin, sabi ng Panginoon, sa lugar na yon. Huwag kang matakot, tutulungan ka ng mga tao na yon. So marami pala mga believers, ang ating Panginoon sa iba't ibang lugar na kung saan tutulong sa atin. Hindi lang mga angels, kundi ang mga tao. So naniwala si Paul doon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya, go, pumunta ka roon. Nag-aalang sa nga, nagdadalawang isip eh. Pero si Paul, dahil sa vision na yon, Paul stayed in Corinth, nagpatuloy siya. Nakinig siya sa salita ng Diyos. Nakinig siya sa bulong ng Diyos. At for a year and a half, nagturo siya, teaching them the word of God. So marami palang paraan ginagawa ang Panginoon sa atin. Ang tanong is, tayo ba'y nakikinig? Hello? Nakikinig pa tayo ngayon? Amen. So may sinasabi na pala sa atin ng Panginoon. Kung before, tayo ay medyo hesitant, no? Empowered na tayo. Sino ba rito ang empowered? Taas nga ang kamay. Oy, dumadami na. Mukhang yung kalahati, hindi pa. No? Mamaya, baka empowered na yan, Pas. Siguro ko lang, isa pang retreat ulit, no, Pas? Okay. But our empowerment to make disciples comes from Jesus' authority. Hindi po ito galing sa atin. Ito po ay galing sa ating Panginoon, Jesus. Alam nyo, dito po sa Luke 9:1, binanggit niya, sinabi, when Jesus had called the 12 together, ito po yung empowerment na ginawa niya. He gave them power and authority to drive out all demons and cure the diseases. Hindi lang pastor ang may kapangyarihan na mag-drive out ng demons at magpagaling. Kasi hindi naman ito sa kapangyarihan ng pastor eh. Ikaw empowered ka na. Gamitin mo yung empowerment na yan. Binigay na sa iyo ng Panginoon. Sino po naniniwala dito sa ating Panginoong Jesucristo? Amen. Tinanggap mo na ba siya bilang Panginoong tagapagligtas? Nasa sa iyo na ba si Kristo?
Ito sinasabi niya to, sinabi niya lang niya ba to sa 12 alagad? Sinasabi niya rin ito sa iyo. Bakit natatakot tayo na magpagaling? Hindi naman sa ating pangalan. Kaninong pangalan? Kay Jesus. So lahat po tayo, kahit yung nakikinig ngayon, hawakan mo siya, o itouch mo siya, gagaling siya. In the mighty name of Jesus. Amen? Naalala ko tuloy nung ang father ko, mga kapatid, na-share ko na ito, nandun pa ako sa Pilipinas, kasi magse-17 years o 16 years na ako dito sa New Zealand, magto 2 years na sa Australia. Dinala doon sa ospital yung aking father, and sinabi ng doktor, kinakailangan daw siya operahan sa puso, mga kapatid. And nagkausap ko yun ng aming kapatid, sabi namin, tinatanong namin, anong kasiguraduhan na siya ay gagaling? Ang sabi ng, kasi meron siyang diabetic siya. Ang sabi ng doktor, wala. Eh bakit pa namin papaoperahan ang aming tatay kung hindi naman pala siya gagaling? Ang ginawa ko, nag-uusap kami, magkapatid. And then, umuwi ako sa Maynila, doon ako nakatira. At lumuhod ako sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo po siya. Umiiyak ako sa Panginoon. Alam nyo, gumaling ang aming ama. Ang tatay ko, hindi siya inoperahan. Hindi siya biniak ang puso niya. Hindi na nagkaroon ng bypass. But mahirap i-test yun. Critical yung condition niya. But we believe, in the name of Jesus, gagaling siya. And the Lord is good. Nakapunta pa nga siya rito sa New Zealand nung malakas pa sila. Na-meet nyo siguro yung iba dito. Kasi it's about owning it. Ba't tayo natatakot na gamitin yung pangalan na Jesus? Binigay na sa atin. Empowered na tayo eh. May kapangyarihan tayo, hindi sa ating kapangyarihan, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang bawat isa sa atin dito, na anak ng Diyos, na magpagaling, magpalayas ang demonyo. Naalala ko tuloy, sabi, yung medyo nag-aaway yung mag-asawa eh. Sabi niya doon sa kanyang asawa, galit na galit siya. In the name of Jesus, lumayas ka! Joke lang yan, no? Kasi ayaw na niya yung asawa niya, kumbaga laging minumura siyang ganon. Pero mali naman yung gano'n kasi ang tama doon, sinasabihan natin na gamitin natin sa tama, no? Ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ang sinasabi lang natin dito, we are empowered to make disciples, no? Ito ay galing sa authority ng ating Panginoon. Tinitingnan ko yung oras, mga kapatid. Okay? So, para maintindihan pa rin natin yung vision na to, yung mandate ng Panginoon, katulad sa church mandate natin, helping people to find, obey, and follow Jesus, dito po sa Matthew 28:19. So, ang kapatid natin, banggitin ko lang si Brother Jared, nagtanong siya the other day. Sabi niya, Pastor, nais niya na magkaroon ng fishing competition. Sabing ganon, pero ang nakita ko, kasi hindi naman tayo church, para mas maliwanag. Hindi tayo church, hindi tayo corporate o tayo ay church, no. Pero isa lang po ang tinanong ko sa kanya, ano ba yung purpose nito and yung goal? Ay napakaganda naman ang purpose niya. Ang gusto niya, madala ang mga tao kay Kristo. Praise God. It's a good purpose, but we are not, hindi tayo isang corporation. Pero kung maintindihan natin yung mandate ng church to help people find, obey, and follow Jesus, pwede pala. And sabi ko, good yan. Sige, ituloy mo. And sabi ni Pastor Alex, balak na magandang magindaan na tayo na mismo ang mag-sponsor. So hindi tayo nakatali doon kasi kapag naintindihan natin yung vision ng Panginoon, ginagawa natin to para madala natin sila sa Panginoon. And it's a good intention and a good purpose. Amen ba yun? So we are empowered to go. Praise the Lord. Marami pang maging katulad nyo. Hindi lang si Brother Jared. Alam ko, ang bawat isa rito, meron pang ganong puso. In-empower na tayo ng Panginoon. Ito na yung time. Nagkaroon na tayo, I believe, yung nangyari po kahapon, is a breakthrough. Amen ba yun? It's a breakthrough sa church na ating matagal na pinagpe-pray. And I'm so blessed. And that is more than enough.
Amen. The next one, we are empowered to grow. Yun. Ito na yung time na to kasi na-empowered na tayo, lalago na tayo mga kapatid. Hindi lamang sa spirit, in numbers. Sinasabi ko, dahil hindi ko lang sinasabi, but I believe in my heart, the Lord will do it. Hindi na tayo dun sa comfort zone. Alam nyo, dinala ako ng Panginoon sa Australia and by September, mag 2 years na. May purpose pala ang Panginoon. Dinala ako ron, wala naman akong alam sa Australia. Bago lang ako doon. Pero kung ano in-empower sa akin ng Panginoon dito sa New Zealand, para magtayo ng church doon. Hindi ko naman alam ang batas ng Australia, hindi ko kilala ang mga tao doon. But ginamit ng Panginoon yung konting alam ko para maitayo. No, hindi ako nagtayo, but ginamit lang ako para itayo ang isang church doon. Church anniversary, 1 year anniversary na kami nung January at 2 years ay nagpapatuloy. So ibig sabihin, ang gusto lang pala ng Panginoon, sumunod lang tayo. Siya na yung bahala. And the Lord is good. Binebless niya ako sa trabaho. Binebless niya si Jeanette. Susunod na rin siya doon. Narinig niyo na ang kanyang testimony. Nagkaroon ng redundancy. Na-redundant siya sa company. Pero hindi pa natatapos yung redundancy, binigyan siya ng trabaho. Praise God, di ba? Lahat po tayo ay bibigay ng Panginoon yun. Kung kailangan natin ng pera, bibigay yun. Bibigyan tayo ng buhay. Kasi tayo ay lalago. Lalago yung ating, hindi lamang yung ating espiritu. Alam mo, I believe, lalago rin din yung ating bulsa. Sino bang gusto lumago ang bulsa? Lahat tayo. Ako gusto ko. Kasi ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang naman to palaging naghihirap ka. Mali siguro ang kaisipan niyo, Pastor, no? Kasi binigay na sa atin eh. Alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Kung meron man nangyayari mga recession o hindi natin inaasahan, tutulungan tayo ng Panginoon. And ito pong binabanggit itong make disciple, yung pong binanggit niya rito sa salitang Grego is, hindi ko mabigkas ng tama, mateteus sate. Ang ibig pong sabihin dito, ito ay, sinabi rito ng ating Panginoon sa Kristo, tinawag niya yung 12, tinuruan niya na lumakad, to correct them and show them how to live. Siguro magandang makita natin, ano ba ibig sabihin ng pagiging isang disciple na mag-grow? No? Panoorin kaya muna natin itong example ni Marites. Good Marites. Ayan. Eat, mapagmalasakit, ginagamit ang curiosity sa tamang paraan. Bad Marites, mahilig sa chismis, mapanghusga. Uy, Sister Leia, napansin mo ba si Sister Joy kanina? Parang ang lungkot ng aura niya, no? Sabi nila nawalan daw ng trabaho yung asawa niya. Na naman, ay nako, di na ako nagugulat. Ay, ganun ba? Napansin ko rin na parang may mabigat siyang dinadala. Siguro, magandang dalawin natin siya. Baka kailangan lang niya ng kausap o kanting tulong. Dalawin? Baka naman drama lang yan. Alam mo naman siya. Mabilis nag-asawa. Kung tutuusin, warning na nga yung ni Pastora noon pa. Pero hindi siya nakinig. Alam mo, Lisa, hindi natin alam lahat ng nangyayari sa buhay ng tao. Pero bilang magkakapatid kay Kristo, tinawag tayong magmahal, hindi manghusga. Pero aminin mo, nakapagtataka talaga, parang may malalim na dahilan yan. Curious lang naman ako. Walang masama sa pagiging curious kung ang layunin mo ay tumulong at magdasal, hindi manira o magkalat ng kwento. Kung pag-uusapan natin siya, mas maganda siguro kung ipag-pray na lang natin siya. Ay, oo nga. Sister Leia, medyo nadala ako. Gusto ko lang sana may makausap din. Sige, samahan mo ko, dalawin natin siya. Oo naman, ganyan dapat ang tunay na Marites. Hindi chismosa, kundi malasakit ang dala. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen. See? Pag may kukunin kayong video, tawagan nyo lang si Sister. At yung iba pa sa atin dito. Di ba, mga kapatid?
pwede naman pala maging, may positive naman pala sa marites. Ang naririnig ko lang palagi, yung marites ay bad. Hindi, pwede pala siya maging good. So gamitin siya sa positibo. So, nag-grow tayo, kung baga nag-change na tayo ng heart. Di ba? Tayo ngayon ay nagdadala ng mabuting balita sa tao. Sa halip na chismis, palitan natin ng mga magagandang payo, no? Salita ng Diyos, at encouragement. Then tayo po ilalago. So level up na tayo ngayon. Amen? Tapos na tayo sa dati natin. Binago na tayo ng Panginoon. Di ba sinabi doon sa 2 Corinthians 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung bago, dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya lalago na tayo mga kapatid kasi nagkaiba na ngayon ng ating perspektibo sa buhay. Yung mga dating bad marites ay wala na. Ito na yung time na we will grow. Kasi we grow together. Nasa sa atin na si Kristo eh. Di ba? Ang sinasabi doon sa Matthew 28:20, and teach them to obey everything I have commanded you. And ano ba yung, alam nyo tayo mga kapatid, we are blessed kasi nagkaroon tayo ng mga maraming connect groups ngayon, no? Katulad, we praise the Lord dahil meron na tayo, yung connect groups are growing. Tama ba yon? Meron tayong connect young adult, meron tayong connect youth, praise God, amen. Meron tayong connect north, connect south, connect west, at si Pastor ay start niya this month, yung Connect 7, binanggit niya yung sa akin, praise God. Aside from Sunday school natin, Sunday school youth at saka kids na ginagawa natin every Sunday. At nag-uusap kami ni Pastor Alex, sabi niya, naririnig ko sa kanya message that a good example itong young adult for the connect groups, no? Kasi weekly they meet together, no? And often, and narinig ko rin na ang youth gustong sumunod ng example ng young adult. Ang tanong, how about yung connect north, south, and west? Gusto niyo ba na gayahin sila, hindi lang once a month? Yung, diba, parang natatanda ako nung tayo noon, every Saturday, gusto nating mag-aral tayo, magsama-sama tayo. So nasa connect leaders na natin yon, sa connect north, south, and west. At sa iba pa, kung ano yung gusto natin, no, na tayo ilalago ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil lagi tayo nagmimit, katulad sinasabi sa Hebrews 10:25. Connect leaders are empowered to go and to grow. Hello? Di ba sabi po doon Hebrews 10:25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. So, tayo ngayon ay mga good marites na. Tama ba yon? Tama ba, Sister Irene? Di ba? So ano bang ibig sabihin nung, sa susunod na, tingnan nga natin ibig sabihin nung pagiging disciples, no? Kasi yung our empowerment to make disciples come from Jesus' authority. Yung make disciples po, alam mo kung narinig yung word na matetes. Yung matetes po, ito ay sinabi na tayo ay mga learner, tayo ay mga disciples, no? So we make disciples kasi we train them and teach them and guide others to follow Jesus, not just to believe, but to live obediently. Yung pagiging make disciples po, ito po mga ibig sabihin, no? Go to people, so evangelize, no? Katulad yung example na ni Brother Jared, isang way lang yon na madala mo ang mga tao kay Christ. No? Pwede, dati yung ginagawa natin, basketball. Pwede namang sports eh. Kahit sa work, no? Kahit yung nakikipag-usap lang tayo sa iba, sineshare lang natin yung kabutihan ng Panginoon. Hindi na natin kinakailangang mga dramatic approach or whatever. Sabihin mo lang sa iba, ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon. I-share mo yung nangyari kahapon in a general term, like yung sa retreat. Sabihin mo lang sa kanila, yung ginawa sa iyo ng Panginoon, and they will be blessed. Kahit hindi mo sinasabi si Jesus Christ sa umpisa, you're sharing them the goodness of God. You lead them to Christ. Later on, kung sila ay may problema. And sinabi rito, we baptize them. Mahalaga rin po yun. Ito po sinasabi sa Matthew 28. Bakit ba natin sila binabaptize, no?
Kasi in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung pong sa Greek word na baptisontes is baptizing continually. Patuloy po yun kasi nagsisignify ito ng sila ay mayroon ng bagong identity sa ating Panginoon. Hindi po ito isang ritual, kundi ito'y pagtuturo sa kanila. They are now in Christ. Nililid natin sila. Like yung, ano bang favorite nyo na basketball team dito? Ngayon, dati ako sa Hinebra eh. Luma na yun, hindi na nila alam eh. Pero yung sa NBA, marami ba, di ba? Yung Lakers, etc. So, kung sinusuot nila yung favorite jersey na yon, katulad kay Michael Jordan, so ibig sabihin lang nito, yung baptism, now you now play for God's team and follow His mission. Kasama ka na sa team ng ating Panginoon. And we teach them to obey everything na tinuro sa atin ng Panginoon. Tayo bilang mga disciples, no, we are learner. We are follower and doer of the word, no. And the good thing, mga kapatid, hindi naman ito sa atin eh. Ito sineshare lang natin sa iba. So, maraming mga kaparaanan pala ang gagawin natin para mag-grow tayo. O madala natin sila sa Panginoon. I-share lang natin yung goodness ng ating Panginoon. And panghuli, we are empowered to glow. Kanina, go, madaling tanda, no? Go, grow, and glow. Narinig niyo na ba ito sa Pilipinas? Yes, di ba? Applicable din pala dito kasi madali itong matandaan, madali nating makuha kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon. Sinabi niya rito, Matthew 28:20b, and surely I am with you always to the very end of the age. So we are never alone. Ang dinadala lang natin ay mabuting balita ni Kristo, hindi ito yung mabuting balita natin. Sineshare natin yung pag-ibig ng Panginoon. Take note, sinabi niya doon, no? We have given authority to drive out demons, to heal the sick. Pwede po yun. Kung naniniwala tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sino po dito nakagawa na nun? Talagang nakita mo, na-witness mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Ginamit mo, sinabi mo, in the name of Jesus, gagaling ka. Meron na ba dito? Pinag-pray mo? Meron ba? Marami, di ba? So, all the more, gamitin natin yung binigay na authority ng ating Panginoon Kristo. Kahit po sa anak natin, kahit sa asawa natin, kahit natutulog siya, kahit siya ay may problema, kailangan nila si Kristo. Huwag po tayong mahiya. Gamitin natin, sabihin natin sa pangalan ng Kristo Jesus. Kung gusto natin yung anak natin ay maging mapagpala siya, maging blessing siya, i-touch natin sila sa pangalan ni Kristo Jesus. Gagaling ka. Gagamitin ka ng Panginoon. Ikaw ay magiging engineer. Ikaw ay magiging architect. O ikaw ay magiging scientist. O kung ano man ang gusto sa kanya, lay hands natin sila. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Kung gagamitin natin sila with a heart. Siyempre, mahalaga muna, itong danger. Mahalaga na tinanggap mo muna si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Alam niyo bakit? Doon sa Acts, si Seba, yung anak ni Seba, ginamit si Jesus, ang pangalan ni Jesus. Sabi niya, in the name of Jesus, lumayas ka sa demonyo. Sabi sa kanya ang demonyo, sino ka ba? Kilala ko si Paul. Kilala ko niya si Jesus, pero sino ka? Alam niyo ang ginawa ng demonyo? Sinabdyo siya. Binugbog siya. Kasi wala nang kapangyarihan si Jesus kung hindi mo siya tatanggapin sa buhay mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ang tanong, tinanggap mo na ba si Jesus Christ bilang Panginoon mo at tagapagligtas? Amen. Sino po rito ang tumanggap na? Amen. So mahalaga po mga kapatid na i-claim natin. It's about time to grow and glow. No, minsan nagkakaroon tayo hesitant tayo mga kapatid. Bakit tayo hesitant? We feel the presence of the Lord. Nagkaroon tayo ng freedom, na-release tayo kahapon, many of us. And then, ano ang kinakatakot natin? Nung si Janet, nung binalita niya, nandun ako sa Australia, binanggit niya na na-redundant siya. Ang naisip, kami pinag-usapan lang namin, Diyos, ano yung solusyon?
Hindi na ako natatakot. Kasi nung una nakaraang mga ilang taon, nung naredandan kami magkasunod, nabenta yung bahay namin. But this time, sabi ko, bakit ako matatakot? Kasama ko ang Panginoon. Hindi pa natatapos. Ang problema na yon, sinagot na agad ng Panginoon, the same day. And God is good. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi lamang to sa ating material na bagay, kundi sa family natin, sa buhay natin. Hindi tayo dinala ng Panginoon dito sa New Zealand nang gano'n na lamang. May purpose ang Panginoon, sa atin. May plano siya. Sa church, may plano siya. May plano siya kung bakit din ako din sa Australia at si Pastor Alex nandito. That is grand plan ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, i-claim natin. No? Huwag nating tingnan, nakikita natin yung problema, tingnan natin si God. Kasi nakatingin tayo doon sa ating weaknesses eh. Sa nang circumstances lang ng buhay natin. Sabi niya, we are never alone. Then, ang gusto niya, just obey the Lord, follow Him. Yung sinasabi niyang mandate. And the Lord will bless us. Wala pong matigas na puso o problema na mabigat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Our empowerment to make disciples from Jesus' authority. So may mga blessing, panghuli po, na makikita natin, yung mga blessing dito, o benefit ng making disciples. Una, we will, first muna, we will grow spiritually. The first one. Sabi po sa Proverbs 11:25, whoever refreshes others will be refreshed. Tayo muna pala mabibless kung ginagawa natin to. So, nagkakaroon tayo ng deeper relationship with Jesus. Second one, you obey the Great Commission. Yung sinabi sa Matthew 28:19. So, ito po yung nagbibigay ng purpose in life, na brings joy and purpose. No? Kasi na-fulfill natin yung nagwo-walk tayo doon sa will ng Panginoon. And nagkakaroon din tayo ng peace and confidence to do yung will ng Panginoon. And you multiply your impact. Imaginein mo, isang tao lang na matouch mo, madala mo sa Panginoon. Sabi doon sa Luke, libu-libong anghel sa langit. Sino ang tao magbalik loob sa Panginoon? Libu-libong anghel sa langit ang nagkakatuwaan. They are rejoicing. Diba? Ganong kahalaga ang isang tao na masabihan mo lang, there is hope in the name of Jesus. Yun lang word na yun. There is hope in the name of Jesus. And nakikita natin, ma-experience natin yung joy kasi kapag nag-grow ang ating mga nadi-disciples, tayo rin ay nag-grow, nagkakaroon tayo ng victories. Nagse-celebrate tayo, kasama natin, nagse-celebrate sila. Nakasama sila, nadala natin sila sa church, nakita natin sila, nagpo-prosper, nag-grow, and we're happy. And then we are stay accountable and encouraged, mga kapatid. Kasi ito pong discipleship, it fosters mutual encouragement. Hindi lamang sa kanya, kundi sa iyo at sa akin. Masaya. Kasi ito ay, kumbaga, may reward ito. And kasi kasama tayo, nagpa-participate tayo sa mission ng Panginoon. At panghuli, sabi, you store up eternal rewards. Uy, meron pala yun eh. Hindi lang pala dito sa lupa. Kasi sinusunod natin yung Great Commission. Di ba? Doon pala sa langit, meron pa palang rewards, no? Sabi doon sa Matthew 25:21, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Wow. Sabi doon sa silang nagbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel sa langit. Hindi pa pala nagtatapos doon. Dito pa sa lupa, nagkakaroon na tayo ng joy sa heart natin. Doon sa langit, kasama nating nakikigalak sa Panginoon. Sa sino man na dadala natin, napag-pray natin, natatas natin, natutulungan natin. Ito po yung nakikita natin. At panghuli, na conclusion dyan sa last slide, mga kapatid. When you make disciples, you don't just change a life. You change eternity. Yan. We are empowered to grow, grow, and glow. Para saan ba to? Para sa kapurihan ng Panginoon. And I pray and believe, hindi lang to. Mula dito, itong nakikita natin, may mga bakante pa rito. And I pray and I believe in the name of Jesus, mapupuno ito, aawas pa yan.
In the name of Jesus. Kasi naniniwala tayo eh. Hindi naman ito gagawin na, hindi ito yung sa effort natin eh. Kung titingin tayo sa effort natin, mahirapan tayo. Tumingin tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kumbaga, hindi na tayo nakacentered sa ating sarili, sa magagawa natin. Tingnan natin yung magagawa ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Kung paano sila paano sila magkakaroon ng kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. And let us stand and let us pray, mga kapatid. Let's pray. Hallelujah. Praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil binigyan mo kami ng empowerment. You have empowered us, O Lord. You give us hope in the future, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, doon sa Jeremiah 29:11, Panginoon. Bago pa kami, Lord, sa womb, doon kay Jeremiah, binanggit doon na doon pa lang kami sa sinapupunan sa womb ng aming mother, Lord. Meron ka ng magandang plano sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At binigyan mo kami ng buhay, binigyan mo kami ng pag-asa. Thank you, Lord Jesus. Binigay mo ang iyong bugtong na anak to bless us, to save us, to redeem us from all our sins and unrighteousness. Thank you, Lord Jesus, because in-empower mo kami, Panginoon, to go sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong salita. Maraming tao nangangailangan ng healing. And maraming tao mga problema na nakakaranas, hindi lamang sila, kundi kami na nandito sa church. Every day, nararanasan namin ang iba't ibang problema na kinakaharap namin, Panginoon. Nagkakaroon kami ng fear, Lord. Nagkakaroon kami ng doubt. Paminsan-minsan. Paminsan ay palagi, Panginoon. But Lord, you are telling us, Lord, to remain steadfast, to remain in you. Because there is power, there is healing in the name of Jesus. And I pray, Panginoon, Lord, naway malubos ang aming pananampalataya. Makita pa namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Lord, sa mga circumstances ng buhay namin, nagpapakaranas ka, Panginoon. Minsan nag-iisip kami ng mali at nanghihina kami, Panginoon. And I pray, Lord, sa lahat ng mga nakikinig at kasama namin sa church, lalo na sa Philens and Fellowship Church, patuloy mo silang empower, Lord, madamdaman ng bawat isa ang pag-ibig mo. Binigay mo na yung buhay mo para sa amin. We just need to take it, O Lord, yung ownership na to, yung power na to, na sinabi mo, Panginoon. You have said, Lord, all power and authority has been given to me. Sinabi mo, Panginoon, sa Matthew 28:18. Exousia, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay mula sa iyo. At sinasabi mo, at pinapahayag mo sa amin, that yung authority na to, you have empowered us, O Lord. You have given us the authority to do mighty things that is beyond our all understanding and all our comprehension. Because we know there's only one power and there is one only authority which emanates from you, O Lord Jesus. And that name is Jesus. We pray, O Lord, na patuloy na i-claim namin, Lord, ang mga katagang ito, ang mga words na ito, upang gamitin mo kami, Panginoon, to go and we grow. Lord, salamat po, Panginoon, kahapon sa retreat, Panginoon, sapagkat ito isang malaking breakthrough for the church to live in you, to have power, Lord, to feel your presence, to have yung pong new life, refreshing life, O Lord, dahil kami nasa iyo, Panginoon. Inalis mo ang mga balakid na to na hindi mula sa iyo. Winasak mo to sa pamagitan ng yung nail, ng dugo na nabuhos na doon sa bundok, sa cross ng Calvary, Panginoon. You redeem us, Lord.
Yung mga kasalanan ito, winasak namin, pinunit namin, sinulat namin sa papel at winasak mo, Panginoon. At nakasamang nalibing doon sa iyong death, Panginoon. At kami, dahil sa iyong blood, Lord Jesus, nakamit namin ang tagumpay. Lord, thank you sa empowerment na to and an opportunity that we have Jesus in our heart, Lord. And then, your ever-presence, Lord, in us, we will glow. The Spirit of us is with us, O Lord, is alive. No power can touch us, Lord, because we have Jesus. May problema man kaming nakikita, hinaharap. They have no power in us, O Lord. We declare in the name of Jesus, we bind the works of the enemy. Wala na siyang kapangyarihan sa buhay namin because we have Jesus. We have you. And you have given us the Holy Spirit. Thank you, Jesus, sa pag-iibig mo sa amin. Thank you sa iyong pagmamahal. And I pray sa aming mga kapatid, Panginoon, na nandito, Panginoon, na meron pang silang problema, O Lord. And I encourage you to come. And I will pray for you. In the name of Jesus. Lumapit ka, kapatid, sa harap, and I will pray for you. In the name of Jesus. You will be healed. In the name of Jesus. It is not because of my word, and because it is from the word of God, that whoever, Lord, sinabi mo, that touch, they will be healed in the name of Jesus. And I believe in that power. We are here to proclaim goodness about you, O Lord. About your love in the name of Jesus. Wala pong makakapansala, Lord, sa amin, sa Philens and Fellowship Church at sa mga nakikinig ngayon, O Lord. Sila po, Panginoon, ay i-redeem, papagalingin mo, at bibigyan mo ng pag-asa because you are hope. You are Abba, you are our Father. And thank you, Lord Jesus, sa iyong pagmamahal. Minsan pa, kapatid, kung sino man ang gustong lumapit, and I will pray for you. Come, in the name of Jesus. In the name of Jesus. He is jealous. He is jealous for me. Lord God, I pray for healing, for blessing sa aking kapatid na to, Panginoon. Alam mo ang kanyang puso. Lumapit siya, Panginoon, because he believe in your name, in your power. Binabayin ko ang gawa ng kaaway sa buhay niya. In the name of Jesus, I pray for healing, for blessing, protection. Lord, gagamitin mo siya mightily from now on, O Lord, because you are His Diyos niya na makapangyarihan sa lahat. Because you are her God, O Lord Jesus. In the name of Jesus, I speak blessing. May the power of the Holy Spirit be with her in the mighty name of Jesus. Blessing, blessing in the name of Jesus. Healing, healing, and power in the mighty name of Jesus, I pray. In the mighty name of Jesus. Hindi lamang siya, maging yung kanyang asawa at kanyang mga anak. In the mighty name of Jesus, magkakaroon ng breakthrough, Lord, sa buhay niya. Thank you, Jesus. Sinabi mo, Panginoon, ito. Sinabi, inutusan mo, in-empower mo ang mga alagad. And now we are claiming it. We're saying it, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Panginoon, nakikita mo ang puso niya. In the mighty name of Jesus. Nagkakaroon siya, Panginoon, ng burden sa heart niya, Panginoon. But you are powerful God, Lord. And I pray, O Lord, ang kapatid namin ito, siya ipagalingin mo. Paunlarin mo ang kanyang kabuhayan. Ang kanyang family, ang kanyang mga anak, i-bless mo siya, Panginoon. Ipakita mo sa kanya that there is power in the name of Jesus. Gagaling siya, mabe-bless siya, Panginoon. Hindi lamang po, Panginoon, materially, lalo spiritually. In the mighty name of Jesus, you will work with him, O Lord. Naniniwala ako, Panginoon, na siya ay naniniwala sa iyong kapangyarihan.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, I speak blessing and breakthrough sa buhay niya. Amen. Panginoon, thank you sa buhay niya, kapatid na to. Salamat na siya'y ginagamit mo, Panginoon. Lord, I speak, Lord, about empowerment to go and grow and glow. Ibe-bless mo siya sa kanyang work, O Lord, sa kanyang asawa, kanyang mga anak. Gagamitin mo siya to bring more people to you, O Lord. Lord, ano man ang mga nagiging sagabal sa buhay niya, Lord, nanghihinder para ito, I break it to Lord, in the power, in the mighty name of Jesus. Siya, Panginoon, ay gagaling at lalakas at tatatag sa pangalan mo, Panginoon. I speak blessing and blessing upon him, O Lord, and to his family. Amen. Panginoon, ang kabataan ito, O Lord, you know him, O Lord, from head to toe. But you are his God, you are our God. Lord, meron siyang plan sa kanyang buhay. Lord, gamitin mo siya, i-heal mo siya. Ano man, Panginoon, ang sakit na meron siya. Lord, walang imposible sa iyo. In the name of Jesus, I pray, healing, healing sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Heal mo siya, Panginoon. Break the works of the enemy. And I pray in the mighty name of Jesus, gagaling siya, lalakas siya, at may bless siya sa kanyang mga pangarap, yung future niya, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Thank you, Lord, sa kasagutan ito mula sa kanyang pinagkaloob mo sa kanya. Thank you sa buhay niya. And use him mightily in the mighty name of Jesus. Amen. Lord, ang anak mong ito, salamat sa buhay niya. Salamat at nilalapit mo sa kanya. Panginoon, meron siyang karamdaman. Lord, walang imposible sa iyo, O Lord. Ano man ang nagbabother sa kanya, yung karamdaman niyang ito, pawiin mo to, wasakin mo to. I speak in the name of Jesus, healing. Malakas siya, Panginoon, aking kapatid. You say, in the name of Jesus, I am healed. Sabihin mo, in the name of Jesus, ako'y gagaling. Ako'y gagaling. Panginoon, narinig mo ang kanyang sinabi. Siya'y gagaling at siya'y pinagaling mo na. Walang kapangyarihan, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa buhay niya. Pinagaling mo na, Panginoon. Salamat po sa kagalingan ito. Kine-claim niya na ito, Panginoon. Siya ay gagaling at pinagaling mo na siya. At siya ay gagamitin mo siya mightily in the name of Jesus. Because hindi mo kami binigo. Hindi mo siya binigo. And we are thankful, O God, sa lahat ng ito. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ang iyong pangalan. Thank you, Lord. At sa amin pong pananalangin, ay pinupuri ka namin, Panginoon, at ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba na ginawa mo at patuloy na gagawin sa bawat mga anak mong ito at sa bawat nandito. At maging doon sa nakikinig, Lord, I speak healing and blessing. Nasaan man silang lugar, Panginoon, nasa Pilipinas man sila, nasa Australia, sa iba man lugar, Lord. Tinataas ko ang kamay para sa iyo. Sila, Panginoon, ay gagaling at pagpapalain mo sila. Dahil ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus, I pray. To God be the glory. Amen and amen. Purihin ang Diyos. How he loves, yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Let's sing, he is jealous for me. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipse my glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves
the grace of His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. Oh, so heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain these regrets when I think about the way He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Come on, let's continue. Sing it. Sing it prayerfully. The Lord is here. Hallelujah. Yes, Lord God. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Praise God. Alam niyo po, habang ako pinakikinig po ng mensahe po kanina, there's an impression from the Lord. Hindi lang po ito para dito po sa atin pong nandito po ngayon. Sa mga kapatid po natin na nanonood po at bahagi po ng ating pong church, ng Phil and Said Family Church. I believe with all my heart na ang mandate po ng ating pong church ay tawagin po ang mga kapwa po natin Pilipino at sila po ay bahagian po ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. Sa oras pong ito, gawin po natin. Let us open our mouth and let's speak blessing, let's speak love. Doon po sa mga taong wala pa sa ating pong Panginoon. Madala po sila rito, maalagaan po sila, madisciple po sila upang sila'y lumago sa ating pong Panginoon. Pwede po ba natin gawin po ito? Let's open our mouth. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord God, gamitin mo kami, Panginoon, sa mga kapwa po namin, mga Pilipino. Come on. Just open our mouth. Sabay-sabay po tayong lahat as we come into the presence of God and as we worship our God. Come on, let's declare, He loves us. He loves more Filipino for our Jesus. Hallelujah. Come on. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa mensaheng aming pong narinig. We believe, Lord God, kami po ay gagamitin mo. Use us, O Lord God, sa mga Pilipino, Panginoon, na wala pa, Panginoong, relasyon sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, hindi upang magpadami lang po kami, Panginoon, kundi makita po nilang kapangyarihan po ng iyong anak na si Kristo Jesus sa buhay ng mga Pilipino, Panginoon. Use us, O Lord, ang mga kabataan po namin, Panginoon, para sa mga kabataan sa labas. Lord, kami mga adult, Lord God, para po sa mga adult, Lord God. Lord, bless us, Lord. Gamitin mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Once again, as we come into the presence of God, let's declare this song, He loves us. Come on. Loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. For the last time. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Salamat po, Panginoon, sa mensahe pong aming narinig. This is our mandate, Lord God. Ito po yung commissioning, Lord God, para po sa amin pong lahat. Hindi lang po i-evangelize, Lord God, ang mga tao, Panginoon.
Tinawag mo rin kami, Panginoon, to make disciples, Lord God. Salamat po, Panginoon, to empower us, Panginoon, to grow, to go, and to glow, Panginoon. Salamat po, Diyos. We thank you, God. We bless you. Sa iyo lang ang papuri at kapangyarihan, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating po, Panginoon. Siguro bago po tayo magtapos sa hapon pong ito or sa gabi pong ito, sabi po ng Word of God in Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Tingnan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sabi po ng Word of God, therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ, ano sabi po doon? As Christ also has loved us and given Himself for us. Tama po ba? Okay. An offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. In Tagalog, sabi po dito, tularan ninyo ang Diyos. Okay? Dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Amen po ba? Amen. Praise God. Mamuhay kayo, sabi ganon, nang may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Sabi ganon, inialay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Praise God. Sabi niya, gawin daw po nating halimbawa ang atin pong Diyos. Why? Alam niyo po, katulad po ng lagi po natin sinasabi every Sunday, ay yung ating pong worship celebration, ang ating pong pagbibigay ay part po ito ng pag-celebrate po natin, pagpupuri po natin sa ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong pagbibigay po ng ating pong tithes and offering, naniniwala po ako or I believe, mga kapatid, this is part of our praise and thanksgiving to God as a sweet-smelling aroma or bilang isang mabangong handog. Yun daw po yun. Yung mga offering natin, nagiging isang maganda o mabangong handog daw po ito or a sweet-smelling aroma every time nagbibigay po tayo na nagmumula po sa ating pong puso. Yan po yun Praise God. Kaya makikita po natin sa ating pong screen yung ating pong mga account. Okay, mga online account po natin ay pwede po ninyong dalhin po dyan ang ating po mga tithes and offering, yung mga giving po natin. Ngayon, kung tayo po ay medyo old school pa, pero gusto po natin magbigay in cash, meron po tayo sa labas po, doon po sa ushering table po natin, meron po tayo mga sobre po doon, pwede po natin ibigay yung ating po mga offering. Hallelujah. Are you blessed? Amen. Blessed po ba tayo sa salita po ng Diyos? I hope every Sunday, every time nakikinig po tayo ng Word of God, ay lagi po natin itong namnamin. Kakainin po natin ito bilang pagkain po ng ating pong spiritual na buhay sa ating pong mga buhay. Praise God. Come on, for the last time, let's all stand and let's give our best offering sa ating pong Panginoon sa pamagitan po ng ating pong pag-awit. Come on, hallelujah! Praise God! We all know this song. Just clap and sing along with me. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame He's taken away. My pain is good in His name. I believe. Say, I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame He's taken away. My pain is here in His name. I believe. I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives.
see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. 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 Yeah. Amen. Praise the Lord. Let us be blessed sa ating pong pagtatapos at ibalik natin ang mataas na papuri sa ating Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin at muling nahayag ang iyong pangalan at sa amin pong pansamantalang pagtatapos o pag-iwahiwalay, samahan mo kami. At itong sanlinggong ito sa aming buhay ay speak blessing at marireceive namin ang mga bagay na hindi namin inaasahan. You will bless us, O Lord. You will hear our prayers. Sa susunod na linggo ay mahayag muli ang pangalan mo dahil sa biyaya na na-receive namin ngayong isang linggong ito. And I pray, O Lord, as we leave this place, ibigay mo sa amin yung blessings ito na nagmumula sa iyo, na itinuro mo sa iyong mga alagad. May the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My pain is taken away. My shame is hid in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has come to the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Awesome, awesome stuff.